Hello guys, another dashcam na naman yung pag-uusapan natin sa video na to. Itong affordable na Hikvision C200S. So, kamusta kaya ang performance nito? Ano ba yung mga features nito? At worth it ba siya para sa affordable pricing niya? Yan yung mga pag-uusapan natin sa video na to. So, ready na ba kayo? Tara, let's roll! Okay, so before anything else, unbox muna natin to. Pero gusto ko rin pakita sa inyo guys na may dalawang variant kasi itong Hikvision C200S. Meron siyang single camera lang, yung main camera. At meron siyang dual camera variant. Ito yun. Pinadalan din tayo ng Hikvision ng rear camera at saka micro SD card. So 32 gig micro SD card at saka ito yung kanyang rear camera. So buksan natin. Yan yung kanyang rear camera. Medyo mahaba din yung wire niya. 2.5mm yung kanyang connection, hindi Type-C. No, at ito yung kanyang may adhesive tape siya at rotatable naman siya. Yan. Okay, tabi muna natin siya. Focus tayo dito sa box ng Hikvision C200. Kung titingnan nyo guys, sa box niya, napakarami ng information na makikita. Yan, lahat ng side ng box niya, makikita nyo, merong mga information na makikita sa specs niya. So buksan na natin siya. Madali lang siya buksan. Pag binuksan nyo siyang ganyan, makikita nyo agad yung ating documentation at saka electrostatic film. Meron siyang kasamang electrostatic film. So hindi naman natin ito binabasa. So tabi na natin. Then bubungad sa inyo guys itong camera mismo. Pag-usapan natin yan, igilid muna natin. Tingnan muna natin yung mga laman pa ng box niya. So nabubuksan pa yan. Meron pa siyang laman dito. Meron siyang 12-volt socket guys. Ayan. At ang maganda sa 12-volt socket niya, dalawang USB-A port siya. So kung kailangan nyo mag-charge, meron pag slot, no? Tapos meron din siyang mahabang USB-A at USB Type-C yung kanyang power cable. So which is good, no, para sa kanyang price. USB Type-C na siya. So yun lang, yun lang yung laman ng kanyang box. Ngayon pag-usapan natin yung pinaka-camera itself. Ito siya. So made of plastic siya overall. Pero napansin ko sa kanya guys, ang ganda ng quality niya. Hindi mo akalain na budget dashcam yung itsura niya nga sa totoo lang. So ito yung kanyang camera. Fully rotatable yung kanyang camera. Madali mo ma-adjust yung gusto mong specs o gusto mong focus niya, no? May red accent pa nga, yung ganda. Tapos ito yung kanyang adhesive mounting, kanyang Type-C port para sa power at saka yung kanyang 2.5mm port para sa rear camera. So sa gilid, makikita mo meron siyang red button dito, which is tingin ko yung kanyang power button at saka yung kanyang micro SD card slot. Pansin nyo may rubber, secured yung micro SD card slot yun dyan. Tapos makikita nyo dyan yung kanyang 3 inches na screen, non-touchscreen yan, at may mga button sa ilalim. I guess may mga inspiration sila para dito. Pero I think para sa akin medyo convenient to, lalo na kapag nakatago sa rear view mirror ninyo yung inyong dashcam. So mas madali mo siyang mapipindot. So kabilang side wala naman. So yun, yun yung pinaka-itsura ng ating camera. Okay, so ngayon unbox na natin siya. Let's talk about specs niya. So ang kanyang maximum resolution ay 1080p, which is what we kinda expect sa ganitong price range. Buti nga naka full HD pa siya. F2.0 yung kanyang aperture. So abangan natin kung ano magiging itsura niya sa mga night footages. Meron din itong built-in Wi-Fi para madali mag-transfer ng mga footages sa camera to the app. At meron din itong built-in G-sensor para ma-detect niya kung meron ng mga aksidente, and then automatic magre-record siya ng mga emergency video. Meron din tong loop recording, no, para hindi ka na mamumroblema mag-reformat manually kapag full na yung storage, which is kind of good kasi may ibang mga dashcam na kapag sobrang mura ng kanyang pricing, no, medyo wala na yung ganong feature, magmamanual ka na reformat. Pero ito hindi, which is good, Ang kanyang microSD support up to 256 gig. So malaki na rin yon para marami kang may record, especially 1080p din siya. Supported nito ang dual camera nga, kagaya ng sinabi ko sa inyo kanina, no? So kung bibili kayo ng rear camera niya, maganda kasi dual recording yung magagawa niya, front and
back. Tapos makikita nyo rin sa kanya, meron siyang 3 inches na non-touchscreen, which is makikita natin kung anong itsura mamaya kapag kinabit na natin ito. Supported din niya ang 24-hour parking surveillance kung meron kayong bibilin na hardwire kit niya, o yung tawag nila sa kanya ay backline. So kung may mabibili kayo na ganon, supported niya. Pwede siya maging parking monitor. So yun lang para sa kanyang specs. Ngayon, kakabit ko na to para matry natin. Okay guys, so tapos ko na siya i-install. Madali lang kasi nga front and rear camera lang siya. Walang kailangang wiring. Napapakita ko sa inyo yung itsura ng interface ng camera. Yan, kung titingnan niyo yung kanyang live view ngayon, madali lang siya makita yung kanyang menu. Yan, dito niyo siya pipindutin sa ilalim. Tapos yan na dyan yung kanyang files. Kung gusto niyo ipakita yung mga files sa kanyang settings, nandyan din. Parking monitor, wifi connection niya at saka yung firmware niya. So kung titingnan niyo yung kanyang files, naka-organize, pwedeng normal video, pwedeng emergency or photos. Tapos yung kanyang general settings, nandyan yung mga settings na kailangan ninyong malaman. Movie clip time, movie mode, sound record, protect level, language at iba pa. So yan, yun yung kanyang menu. So very simple lang siya. Napakadali niya talagang kabit, madali din siyang gamitin. And then yung app niya, papakita ko rin sa inyo sa screen. Napaka-intuitive din. Once na nakakonect na sa wifi niya, napakadali niyang gamitin. And to be honest, ang ganda ng controls ng kanyang app. Madali mag-download ng mga footage, madali and everything. Hindi ka talaga malilito. Kaya na hindi ko masyadong ina-expect yan sa isang budget dashcam. Pero mukhang pinag-isipang mabuti ng Hikvision yung kanilang app para sa kanilang dashcam. So, yun lang, yung mga napansin ko sa kanyang app at saka sa interface niya at saka sa pagkaka-install ko sa kanya. So, pakita ko sa inyo yung mga footage, then pag-usapan natin kung ano yung mga napansin ko sa kanya. Okay, so pag-usapan natin yung mga footage na nakuha natin dito sa Hikvision C200S. To be honest, I am super impressed. Given sa price range niya, hindi ko masyadong inangat yung expectation ko sa dashcam na to. Pero kita nyo naman, morning footage, malinaw na malinaw. Sapat na sapat. Actually, nilampasan pa niya yung expectation ko para sa isang budget dashcam. Sa rear camera, kita nyo, okay din naman kapag ka morning, captured yung mga important details. Same din nung kanyang main camera. Walang nakalusot, given na may tint pa tayo. Night footage, to be honest, satisfied ako. Na-meet niya expectations ko when it comes sa mga gabing footage. Given na mura yung price range niya, to be honest, akala ko dati talagang medyo basura yung kanyang performance. Pero hindi. Ang ganda. Kumpleto yung mga details. Kitang-kita niyo naman. At kahit gabi, muulan pa nga yung iba natin mga footage sa rear. Kuhang-kuha din naman niya. Kaya overall, satisfied talaga ako sa performance nitong Hikvision C200S. Sa iba pa niyang feature, napansin ko rin sa kanya, yung kanyang emergency recording, okay na okay, very good.
Talagang very responsive siya. Medyo malubak ka lang ng konti, magre-record siya sa emergency. At ang maganda sa kanya rin, napansin ko, hindi sobrang bright ng kanyang screen. Kaya kapag gabi siya, kahit naka-on lang, hindi ka mababother sa kanya. At appreciated ko rin guys, yung kanyang buttons dito sa ilalim. Napakadaling pindutin, napakadaling configure. Kaya, ayun, para sa akin, overall, gusto ko yung design niya, no? Tsaka hindi siya sobrang laki, no? Yan, no? Saktong-sakto lang siya. Kaya medyo discreet pa rin siya kapag nakakabit siya sa windshield natin, guys. So overall, okay na okay sa akin ito. So, magkano ba to? Itong Hikvision C200S. Di-display ko sa screen yung updated pricing niya as of making this video, no? So, di ba nakita nyo? Murang-mura. I would suggest kung kukunin nyo rin naman to dahil nga medyo cheap siya. Sama nyo na rin sa bundle yung reverse camera. Konti lang naman, o rear camera. Konti lang naman yung idadagdag nyo sa kanya. So, ang ganda ng pricing niya, di ba guys? Lalo kapag nakuha nyo ng may sale. So, kung gusto nyo ma-avail to guys, click nyo na yung link sa description box. Or kung kayo nasa TikTok, click nyo yung yellow basket para ma-avail ito. Okay, sagutin natin yung tanong. Mare-recommend ko ba sa inyo itong dashcam na to? Oo naman. Kitang-kita nyo naman, napakamura ng presyo niya. Pero para sa presyo niya, napakarami magagandang features nito at napakaganda rin ang mga kuha niya na shots at footages. O diba? So para sa akin, wag na kayo magdalawang isip. Kunin nyo na tong Hikvision C200S. Worth the money yan. At I would suggest kunin nyo na rin yung kasama niya na rear camera kasi konti lang naman yung idadagdag nyo sa kanya. So, yun lang. Ano guys, yun lang yung masasabi ko sa kanya. So, kung nakatulong sa inyo ang video na to, kung naghahanap kayo ng budget dashcam, kagaya nitong Hikvision C200S, click mo na may like button at share mo na rin sa mga friends mo para makita rin nila yung full review nitong Hikvision C200S. So, yun lang guys, ano? Kung di ka pa nakasubscribe, click mo na yung subscribe button at notification bell para updated ka palagi sa ating mga latest videos. So, till the next videos guys, always remember, drive safe and enjoy!